Baka po pwede niyo po kaming bigyan muli ng isang brief background lang. Bakit po biglang ulit no, nagkakaenkwentro ang Thailand at ang Cambodia? Nung July, medyo humupa na. Akala po natin tahimik na, pero all of a sudden, no, just a few days ago, sumiklab ulit po yung tensyon. Pakikwento po, Ambassador, ano po ang naging udyok ulit ng pagsiklab nitong tensyon? That's correct. Alam nyo, ang border issue between Thailand and Cambodia, matagal na yan. At very volatile ba? Kumbaga ay kaunting udyok lang ay baka sumiklab ulit. At gano'n na nga ang nangyari. After signing that declaration, tumahimik panandalian. Tapos ngayon, sumiklab na naman. Also because kahit na nag-sign sila nitong declaration, they continued to have this parang he said, she said. Na kasalanan niya parate. Sila ang nauna, sila ang nag-provoke. So may parating ganon. So, and now it has escalated into renewed armed conflict. Kabutihang palad naman, as of the 7th of December, kung kailan sumiklab ulit yung labanan nila, ang Thai government was able to evacuate around 400,000 people. Yung mga communities bordering, kasi ano yan total of 7 provinces ang nagbo-border between Cambodia and Thailand. 7 Thai provinces. Sa ngayon, nag-expand na, it erupted first in 4 provinces, pero ngayon nag-expand na to 6 provinces. So the moment it erupted last 7th of December, ang Thai government was able to evacuate kaagad 400,000 residents, including initially ay 110 Filipinos at ngayon nasa 116 na yung Filipinos na kasama sa paglikas. Correct. At doon sa paglikas na yon, may isang civilian na namatay, Thai siya, at ang sabi ay dahil sa heart failure. So, wala namang Pilipino na nasaktan or naiipit ngayon sa gera. So, and we continue to monitor their situation, we continue to coordinate with them. Meron kaming QR code kung saan pwede magrehistro ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. So that they could give us their names, their location. Dahil we really need to coordinate closely pag may nangangailangan ng tulong. We will have to coordinate closely with the Thai government. Dahil hindi naman pwedeng pumunta ang embassy doon. Walang pwedeng pumunta doon. Only the Thai authorities, correct? So, sa ngayon, ang nakapagbigay ng tulong financial help ang Philippine Embassy through the Migrant Workers Office. At dahil siyempre nawalan pansamantala ng trabaho itong mga teachers natin. Mga teachers kasi ang mga nandyan sa border na yan. You know, we have a total of 40,000 Filipinos here in the whole Kingdom of Thailand. At karamihan dyan, mga English teachers. So, sa tala namin, sa data namin, itong nailikas na ito, no work, no pay pala sila. So, dahil suspended syempre ang mga klase, then wala silang kabuhayan. Then we're able to help them through maitawid habang may subsistence may nangyayari.